Dahil sa tila ginagawang mga kababalaghan ng bansang China, tila kahit ang mga kakaibang nilalang na hindi nakikisalamuha sa mga tao at mula sa kalawakan ay nainganyo na din na puntahan ang kanilang bansa. Napabalita pala kasi na isang airport sa China ay sinasakop na ng Unidentified Flying Object o UFO na naging dahilan ng pagkakasara nito sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Simula noong gabi ng 11 ng Setyembre nitong taon lamang, nakita ang isang unidentified flying object sa himpapawid malapit sa isang airport sa China. Nakita nila ito ng palutang-lutang sa ere ng 3 magkakasunod na gabi. Dahil na din dito, naantala ang operasyon ng Tianjin International Airport na nagdulot ng malaking aberya sa mga nasa libong mga flight schedules. Maraming mga pasahero nakaranas ng pagkakansela at pagkaantala ng kanilang mga flights. May mga nagsasabi na ang bagay umano na ito na lumilipad ay isa lamang drone. Subalit mas marami ang naniniwala na UFO umano ito dahil ang isang drone ay hindi kayang lumipad at magpalutang-lutang sa ere ng mahabang oras. Tinawag pa nila ang insidenteng ito bilang 9/11 incident sa China na ikinaya sa 9/11 attack sa Amerika. Noong gabing unang makita ang naturang UFO sa himpapawid, wala namang kahit anong klase ng sama ng panahon pero ang Tianjin International Airport ay bigla na lamang nag-anunsyo ng Yellow Level Emergency Response Plan at kinansela ang lahat ng kanilang mga flights at agad din nilang isinara ang naturang paliparan. Mula alas 7 hanggang alas 11 ng gabi, nasa 29 ng mga flights ang delayed. 8 ang nakansela habang nasa 32 naman sa mga eroplano ang nag-emergency landing sa ibang kalapit na airport sa bansa. Marami din ang nagtangkang mga eroplano na lumanding sa nasabing airport, subalit hindi nila ito nagawa at hindi din naman sila pinayagan. Nasa 3,000 mga pasaherong naapektuhan dahil dito. Noong gabi ng 12 ng Setyembre, sa kabila ng mahigpit na seguridad sa nasabing airport, ang bagay na ito ay muli na namang nagpakita. Dahil dito ay madami na namang mga eroplano ang lumapag sa ibang mga paliparan malapit sa lugar. Noong gabi naman ng 13 ng Setyembre, hindi na lamang isa, kundi dumami na ang mga bagay na ito na palipad-lipad sa himpapawid ng airport. Nagliliwanag umano mga ito at minsan ay bigla na lamang dumadami ang bilang. Noong 14 ng Setyembre, isa na namang airport ang tila sinalakay ng mga hindi maipaliwanag na bagay sa himpapawid. Dahil dito ay muli na namang kinansela ang marami sa kanilang mga flights noong araw na iyon. Ang ikalawang paliparan na ito ay isang civilian military airport at mahalagang base para sa Air Force ng China. Ang mga pasahero na nagawang makalanding ang kanilang eroplano sa nasabing airport, hindi pinayagang kumuha ng mga larawan at videos. Bago ito, noon pa lang alas 5:25 ng umaga ng September 14, maraming mga residente ng Beijing ang nakakita ng mga ilaw na nagliliwanag sa kanilang himpapawid. Paikot-ikot umano ang mga ito sa kanilang kalangitan. Noon pa rin 14 ng Setyembre na kung alas 6 ng gabi, isang residente ang nakakuha ng video ng mga UFO na mula sa silangan patungong Hilaga. Maliwanag ang mga ilaw ng mga ito at tila may mga halo sa gilid hanggang sa bigla na lamang dumami ang mga ito. Sa video din na ito makikita ang hindi pangkaraniwang bagay din na lumilipad-lipad sa himpapawid noong ding araw na iyon. Noong una ay nakala nilang spotlight ito subalit nagtataka sila kung bakit tila walang hugis sa mga ito hanggang sa bigla na lamang nawala ang mga ito. Sa video na ito makikita kalangitan na tila pinalibutan ng mga hindi pangkaraniwang ilaw sa Beijing. Marami din ang mga nagtataka sa Tianjin Airport kung bakit hindi na-intercept ng paliparan ang mga ito. Kung drone lamang talaga ang mga ito, bakit umano kailangang isara pa ang buong airport na nagdulot ng malaking aberya sa mga pasahero? Noong taong 2022, isa ding pinanghihinalaang drone ang bigla na lamang lumitaw sa Shenyang Airport. Subalit agad na naibaba ito ng mga staff ng airport sa loob lamang ng ilang minuto at hindi na din kinailangan pang isara at magkansela ng flight ang airport. Sa ganitong mga pagkakataon, kung drone nga ang mga ito, hindi naman din mahirap hanapin kung nasaan o kung sino ang kumokontrol sa drone. Kaya naman nagtaka ang marami kung bakit nagtagal ang paglipad ng mga ito ng ilang araw. Kung madali lamang tuntunin ang mga nagpapalipad dito, kung drones nga ang mga ito. Ayon din sa mga eksperto, ang civilian drones umano ay may maximum flight time lamang na 30 minuto at limitado lamang na hanggang 500 meters ang kanilang flight altitude. Ang mga pinaghihinalaan nilang drones
sa Tianjin Airport. Nilagpasan ang lahat ng mga limitasyon na ito. Ang mga airport ay mayroon ding mga electric fencing technology na silang pumipigil sa mga drones upang makapasok sa bisinidad ng paliparan. At ang mga civilian drones ay mayroon ding mga pre-programmed no-fly zones na dapat ay pipigil sa mga controller nito na makapasok sa mga lugar na hindi dapat pinapasok gaya ng airport. Ang mga airport din may mga device na ginagamit upang harangin ang signal ng mga drones. Sa oras na ma-detect nito ang isang drone, agad na babagsak ito o mamamatay. Kaya naman dahil sa mga ito, marami ang nagsasabi na hindi na lamang umunod basta mga ordinaryong drone sa mga ito. Ang mga civilian drones ay maliit lamang at magaan. Subalit kung sakaling sumabit o bumangga ang mga ito sa eroplano, malaki ang tsansa ng aksidente at marami ang mapapahamak, kaya nga banned ang mga drone sa airport. Ayon sa mga analyst, ang insidenteng ito umano isang klase ng intrusion, subalit walang hinuli o nahuli kahit isang drone operator noong mga panahong iyon. Hindi na lamang din lumipad ang mga ito sa mga ipinagbabawal na bisinidad, kundi hindi din pinansin ng mga bagay na ito ang nakatakdang seguridad sa paliparan na para lamang umanong naglalaro ang mga kumokontrol ng mga ito. Noon ding alas 10 ng gabi ng 11 ng Setyembre, wala ding nadetect ng radar ng airport ng anumang signal na nagmumula sa isang drone. Ayon sa ilang mga eksperto sa China, ang mga drones umanong ito ay dinisenyo upang malagpasan ang mga nakaabang na defense countermeasures ng naturang paliparan. Maaari ang mga drones umanong ito ay ang parehong drones na makikitang ginagamit sa giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kung matatandaan, mas madalas ngayong nangyayari ang pag-atake gamit ang drone sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ang mga drones na ito ay maaaring mga wired control drones na kung saan mayroong mga fiber optic cable ang mga ito at ginagamitan ng mga fiber optic wired remote control. Kung drones nga ang mga ito, may tuturing na ito ang pinakamalala at lantarang pananabutahe sa civil aviation ng China sa nakalipas na mga taon na malaki ang epekto sa kaligtasan ng publiko at pambansang seguridad. Ang mga drones na ito sa Tianjin Airport ay nagresulta ng maraming losses sa paliparan. Ang ilang mga pasahero na umaasang ilang minuto na lamang ay lalapag na ay bigla na lamang nakarinig ng anunsyo mula sa kapitan ng aeroplano na maglalanding sila sa ibang airport. Agad namang inasikaso ang mga pasahero, subalit marami pa rin sa kanila ang hindi napigilang madismaya. Kinailangan ding gastusan ng Tianjin Airport ang lahat ng pangangailangan ng mga pasahero mula sa mga sasakyan nilang bus, matutuloy ang mga hotel, overtime payments sa mga empleyado, karagdagang fuels hanggang sa ground fees ay kailangan nilang bayaran. Sa kabuuan, ang bawat flight ay ginastosan nila ng mahigit kumulang 1 milyong yuan at tinatayang nasa 30 flight ang naapektuhan noong mga panahon iyon. Pero malaking katanungan pa din kung bakit may mga drones na nagpagala-gala sa himpapawid ng paliparan. Ayon sa ilang eksperto, maaaring may isang tao umano talaga na pinupuntirya ang mga drones. Ayon din sa mga lumabas na balita, ang Tianjin Airport umano ay isang significant location. Ang dating Pangulo ng China na si Hu Jintao ay dinevelop ang naturang paliparan para sa mga kaganapang pangmilitar. Malaking tinitingnan dahilan ngayon kung bakit nagkaroon ng mga drone sa paliparan ay dahil sa military reasons. Hindi din kasi sinasabi sa publiko ng Air Force ng China ang totoong mga kaganapan sa kanilang himpapawid, kaya mga local civil aviation authorities ay hindi din alam kung ano ang turing na nangyayari sa kanilang mga himpapawid. Ginagawa mula ito ng Air Force ng China upang manatiling lihim ang kanilang mga itinatago mga impormasyon at hindi malaman ng publiko. Kung ano-mano ang dahilan ng paglipad ng mga drones na ito sa Tianjin Airport, isa lamang umano ang napatunayan ng mga mamayan ng China. Yun ay ang hindi kayang protektahan ng mismong bansa ang kanilang sariling mga mamayan mula sa biglaang panganib at kaguluhan.